108 taon na. Pinagpala ako ng mabuting Diyos ng 108 taon dito sa mundo. Nakita ko ang dalawang digmaang pandaigdig, ang unang taong naglakad sa buwan, at ang mga teleponong marunong ng kumausap pabalik. At sa lahat ng panahong yon, napakarami ko nang nakitang kalokohan. Lalo na pagdating sa kung ano ang ipinapasok ng mga tao sa kanilang katawan. Ang pangalan ko ay Hattie May, at lahat ng doktor na nagsabi sa akin na bantayan ko raw ang kolesterol ko, patay na silang lahat. Lahat, walang palya. Dumarating sila dala ang mga magagarang diploma at mga bagong gamot, tapos sasabihin sa iyo kung ano ang dapat kainin at kung ano ang bawal. Pero kalahati niyan, kalokohan lang. Bayad ng kung sinong kumpanya na gustong magbenta sa iyo ng kung anong nakakahon. Nandito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Ang totoong totoo. Yung uri ng katotohanang ipinapasa ng lola sa tuhod mo, hindi yung galing sa patalastas sa telebisyon. Hindi ito tungkol sa mga mahikang pulbos o mamahaling dieta. Tungkol ito sa pagkaing galing sa lupa, pagkaing ibinigay sa atin ng Diyos. At may 7 akong kinakain buong buhay ko. 7 pagkain na siyang dahilan kung bakit nakaupo pa rin ako rito at nakakausap kayo ngayon. Ngayon, ang una, ito ang paborito nilang pagtalunan. Kape. Oo, Panginoon. Isang masarap, malakas na tasa ng itim na kape. Araw-araw akong umiinom niyan mula pa noong mga 16 na taong gulang ako. Sinasabi nilang magdudulot daw yan ng atake sa puso, kakabahan ka raw. Aba, nako. Ang talagang magdudulot ng atake sa puso ay ang pag-aalala sa bawat maliit na bagay. Ang kape, ginigising niya ng utak mo. Puno yan ng tinatawag nilang antioxidants. Mensahe yan sa katawan mo na oras na para bumangon at magtrabaho. Hindi gagawing ganun kasarap ang amoy niyan ng mabuting Diyos kung ayaw niya tayong uminom niyan. Inumin mo lang ng itim, huwag mo nang lagyan ng sandamakmak na asukal at kemikal na creamer. Gawa ng demonyo yon. Ikalawa, candy ng Diyos, mga berries. Kahit anong uri na makuha mo. Blueberries, blackberries, raspberries. Nung bata pa ako, pumipitas kami niyan ng ligaw sa mga palumpong sa likod ng bahay. Ngayon sa tindahan ko na kinukuha. Pero araw-araw kumakain ako ng isang dakot. Matamis sila pero wala yung mabilis at nerbyosong asukal na unti-unting bumubulok sa iyo sa loob. Puno sila ng polyphenols. Magarang salita lang yan para sa kulay. At gaya ng sabi ng tatay ko, pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa, ang gamot ay nasa kulay. Iyon ang nagpoprotekta sa prutas at siya ring magpoprotekta sa iyo. Pinapababa niya ng pamamaga sa katawan. Ikatlo, galing ito sa tubig. Matatabang isda, salmon, sardinas, mackerel, yung mga mamantika. Hindi kami madalas makatikim ng salmon nung lumalaki ako sa Georgia. Pero may sardinas kami. Kinakain namin diretso mula sa lata. Sabi ng asawa ko noon, pagkain daw ng mahirap. Para sa akin, gamot yan ng mayaman. Ang utak mo ay gawa sa taba at kailangan nito ng mabuti at malinis na taba para gumana ng maayos. Yung EPA, yung DHA, iyan ang langis na pumipigil sa pagkakalawang ng makina. Pinapanatiling malinaw ang isip mo. Pinipigilan ang lungkot na gumapang papasok. Sinasabi nilang mag-alala raw sa mercury. Sabi ko naman, mas mag-alala ka sa utak na hindi na maalala ang pangalan ng sarili mong mga anak. Susugal na ako sa isda. Sige. Ika-4, isa pa ito. Nagsinungaling sila sa inyo tungkol sa itlog, ang buong itlog kasama ang pula. 50 taon nilang sinabi sa atin na babara raw sa puso ang pula. Tinakot nila ang isang buong henerasyon palayo sa pinakaperpektong pagkain na ginawa ng Diyos. Kasinungalingan yon. Ang pula ang may lakas, nandoon ang tsolin para sa utak mo, ang lutein para sa mga mata mo. Isang perpektong munting pakete ng buhay. 2 ang kinakain ko tuwing umaga, piniprito sa mantika ng bakon, at maayos na maayos pa ring tumitibok ang puso ko. Maraming salamat. At diyan tayo pupunta sa ika-5. Ito ang magpapapikit at mapapahawak sa kwintas ng mga kabataan. Pulang karne. Oo, Panginoon.
mabuting grass-fed na pulang karne. Yung galing sa bakang talagang naglakad sa ilalim ng araw. Sinasabi nilang papatayin ka raw niyan. Kailangan ng katawan mo ang laman ng karne. Kailangan nito ang bakal, ang B12, ang carnitine. Iyan ang nagbibigay ng lakas sa kalamnan mo, nagpapatibay sa dugo mo. Kung pakiramdam mo ay mahina ka at pagod, hindi dahil matanda ka na, kundi dahil puro dibdib ng manok at tukwa ang kinakain mo. Kailangan mo ang lakas na galing sa lupa. At ang baka, makina lang yan na ginagawang lakas ang damo at sikat ng araw. Ganun lang kasimple. Ika-anim, medyo kakaiba ito. Mga pagkaing fermented. Hindi namin yan tinawag ng ganoon noon. Tinawag namin yang sauerkraut. Tinawag naming atsara. Tinawag naming buttermilk. Imbuhay ang pagkain na yan puno ng mabubuting bakterya. Ang bituka mo ay parang hardin, kailangan nito ng mabuting lupa. Kung puro damo at peste ang laman yan, magkakasakit ka. Ibinabalik ng mga fermented na pagkain ang mabubuting bagay sa loob. Inaayos nila ang pagtunaw mo. Kapag masaya ang tiyak, masaya ang buhay. Tandaan mo yan, At ang huli, ikapito. Ito ang maliit kong lihim, ang aking paboritong treat. Hilaw na kakao, hindi tsokolate. Hindi yung matatamis na basura sa tabi ng kahera. Ang tinutukoy ko ay ang totoong mapait at maitim na pulbos. Yung lasang lupa at mahika. Isang kutsara niyan ang nilalagay ko tuwing umaga sa kape ko. Mayroon nihan na tinatawag na, ano nga ba yon? PQQ, mahabang salita. Pero ang ginagawa niyan, sinasabi nito sa katawan mo na gumawa ng bagong mitokondria, mga bagong spark plug. Sa edad ko, ginigising niya ng utak, binibigyan ka ng kaunting apoy. Pinakingat-ingat-ingatang lihim yan na meron. Ayan na. Kape, berries, matatabang isda, itlog, pulang karne, fermented na pagkain at kakao. Iyan ang listahan. Hindi yan ang ibinebenta nila sa TV. Kabaligtaran pa nga ng ibinebenta nila. Pero iyan ang totoo. Iyan ang pagkaing humubog sa akin. Ang pagkaing nagpanatili sa akin dito ng mahigit 1 siglo. Pero may sasabihin pa ako sa inyo at mahalaga ito. Hindi lang pagkain ang usapan. Ang pagkain ang gasolina. Pero hindi ito ang makina. Ang makina ay ang espiritu mo. Kailangan mong may dahilan para bumangon sa umaga. Kailangan mong may mga taong mahalin. Kailangan mo ng kaunting pananampalataya. Maari kang kumain ng lahat ng pulang karne sa mundo. Pero kung puno ng pait ang puso mo, magkakasakit ka pa rin. Kaya magpatawad ka ng mga tao. Tumawa ka kahit masakit. Umupok ka sa balkonahe at panoorin ang paglubog ng araw. Magpasalamat ka sa mabuting Diyos para sa isa na namang araw. Gawin mo yan. Kainin mo ang mga itlog mo at baka manatili ka pa rito ng matagal-tagal. Ngayon, kung mamarapatin ninyo, oras na para sa aking